Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gia, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumat, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bargain muna tayo. At ito yung tournament sa bargain, yung Samsaman. Okay, tama ba ako? Samsaman ba to? Hindi sure rin. Tama, Samsaman. Ito yung pangalan ng tournament dito sa bargain. At ito yung unang-unang tournament sa Bargain Battle League. At ayun, wala na kasi akong ma-review sa sa so far wala pa akong ma-review sa FRBL, sa Motus at sa Flip Top. Meron naman, kaso mas trip ko na unahin muna tong tournament na to kasi tapos na yung tapos na tong tournament na to, itong Samsaman tournament, at nag-champion dito si Semper at kalaban niya dun si Grim. Ngayon umpisaan naman natin siya para pag na-upload na yung finals ng Samsaman, ma-review din natin siya kaagad. Okay? So yun, Grim versus 7K. Hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to kasi napapanood na natin to sa Motus Si Grim napapanood ko to sa FRBL, si 7K napapanood ko sa Motus, 'di ba? So hindi na ako magbibigay ng insights pa sa dalawang MC na to. Alam ko kung paano magsulat to, alam ko yung mga strengths nila, at tignan natin kung sino ang mas magiging epektibo sa gabing to, sa review natin na to, 'di ba? So alam natin na si Grim ang nag-advance dito, pero how, 'di ba? Yun yung tanong, yun yung alamin natin. So, game. Pinili niyang mauna si 7K, unang bana at Samsaman tournament, 7K. Game. Ganito lagi ang nag-intro! Pasigaw agad! Uy, kalbo, kalma! Umpisa pa lang gigil agad. Yan din daing ni Deo sa iyo Nung kantutan na. O, may nangyari na sa kanila. Kaya nga pinag-champion siya sa liga niya kahit ba ang lame neto. Ulul Green, di mo ko mapapaniwalang di kayo fuck buddy ni Sir Deo. Ang lalaking pumapatol sa bading ay bading, tama? Yeah. Isa si Grim doon. Kaya nga siya panaysigaw para mapagtakpan na malambot pa siya sa espongha. Pero kung kulang pa para sa inyo ang patunay, eto ang istorya. Isang event, nagkukwentuhan mga kasama niyang homophobic, nanlalait ng bakla. Sa tagal ng usapan, tahimik lang to, ni hindi makatawa. Bakit kako ang lamya? Hanggang sa wakas nagsalita. Kala ko sa tawanan may iaambag na di na panggiba. Sabi niya, mga G, tama na. May pakiramdam na di naman sila. Ha? No-offend ka na pala? Teka. Kaya pala, kay RG, saging napili niyang i-wordplay ang tinik. Kay Tekbi naman, puputukan daw sa bibig. Ako nag-aanggel ako tungkol sa pagjajakol. Kasi nararanasan ko. Ginagawa ko yun madalas. Normal yun sa lalaki. Yung mga rapper na nag-aanggel lagi ng tsupa. Halata Pero kung magre-rebat ka tungkol sa hindi ka bading o i-deny mo sa amin, pakiko, tanga, halata naman, hindi ka namin hinihintay umamin. Pero patunayan mong lalaki ka. Magsuntukan tayo mamaya sa labas. Ayokong mayaawat, gusto ko duguan at marahas. Pero alam kong kaya mong indahin yung sakit kahit umpog ko ulo mo sa pintuan. Kasi ang pinakamasakit na para kay Green pag nilalait yung mga bading sa kwentuhan. Pampangas Bex, yes! Pero siya si Grim, siya si kamatayan. Nakakakilabot na sana kaso kilala kita boy, ang pangit gumanap.
Binuli-buli yan sa isang laban niya sa liga namin. Hindi yan pumalag. Tangina mo, uploaded sa YouTube yun. Yung kabaklaan nakita ng mundo. Nakakatawang kalansay na nga lang si kamatayan, mahina pa buto. Sigaw-sigaw tapos duwag. Ako aminado, hindi mukhang gago. Pero kung kailangan pumalag, papalag. Wala akong maalalang minama ako buong buhay. Patunay na ang layo ni kamatayan kay Hellboy. Demonyong putol sungay. Kaya sige sigaw. Pero wag umasang kumbinsido pa kami sa angas na ipapakita. Gets namin, gusto mo lang magmukhang lalaki. Kaya yung sulat, pasigaw mong binabalita. Pero kahit anong sigaw pa ang gawin, kahit gaano ka agresibo, basta maiwasan lang yon. Tandaang walang nagagawa ang sigaw ng taong taliwas ang aksyon. Pero alam kong hindi na yan mawawala sa'yo. Di na bale, pinakita ko lang naman kinaiba ng malakas yung sigaw sa malakas yung sinasabi. Bading! Unang banat. Okay, medyo iba yung pinakita ni 7K sa battle na to. So, ayun. Gaya nga nasabi ko kanina, kilala natin itong dalawang to at alam natin yung mga strengths nito. At ayun, si 7K, alam natin na multis ang pinaka strengths niya sa battle. At sa round na to, hindi natin narinig, unang-una, hindi natin narinig yung mga multis niya. Pangalawa, umikot sa bading angle si 7K na para sa akin hindi siya ganun ka-epektibo yung mga setups niya, although yes, maganda yung mga setups na ginawa or ginamit ni 7K para doon sa bading angulo na yon, pero hindi pa rin siya naglaland ng malakas 'di ba? So sa tingin ko kayang-kayang lagpasan ni 7K ay ni Grim yung ganong round ni 7K. So yun lang yung masasabi ko. Umikot sa bading angulo si 7K. Wala yung pinaka strengths niya sa battle na to. So yun. Grim tayo. Para kay Grim. Salamat sa storytelling. Hmm. Ang inang to. Para sa kaalaman yung lahat, nung nakaraan, di ako sinipot ni Ian Guns, aka Snag. Snap. Sapagkat natakot sa aking kalibre, kaya ngayon mapagbubuntungan to. At dahil di nga kumasa yung guns, ikaw na lang puputukan ko. Ano bargain game? Game! Eto nga pala yung MC, laging nagpapalabas ng ibang tao. Halatang Lagi nagpapalabas ng tao. So sa mga battles kasi ni 7K sa sa Motus, may mga sinasamon siya palagi. Diba? Lalo na yung isang battle niya, hindi ko lang matandaan kung sino. Basta all 3 rounds, meron siyang sinamon na mga MC. Bawat round isa. So, yun. yung guns, ikaw na lang puputukan ko. Ano bargain game? Game! Eto nga pala yung MC, laging nagpapalabas ng ibang tao. Halatang walang tinatago na galing. Ngunit wala namang bago sa mga naiisip niyang gawin. Kaya sa'yo meron akong payo na mas maganda't may dating. Salsalin mo si Sersinyo pag may gusto kang palabasin. Para naman maiba. Hindi yung palaging si Casper ang pinapalabas mo na ko. Ano yon, para matakot ang kalaban, kailangan may multo na sasalo sa'yo? Nakalimutan mo yatang si Grim Reaper ang karap mo. Kaya magtago na kayo. Sige, ngayon mo palabasin yung multo. Tatakbo ako. Pero seryoso, madalas talaga si Sarah at Amari ang nakikipagbanggaan kapag sa sulat na bibitin. Umaasa na lang sa essay pag mahina kanyang rating. Sarah Amari, beats, essay. ang Okay. ginagawa niyang kasangkapan kaya tong walkby na puna. Laging nasa side niya mga pusi na parang black guy sa sofa. Nasa lakas pa ng loob ako saan si Nathan. Loko yun ah. Mga bitch! Ang ginagawa niyang kasangkapan kaya tong walkby na puna. Laging nasa side niya mga pusi na parang black guy sa sofa. Tas sa lakas pa ng loob ako saan si Nathan, na babaero at papalit-palit ng nadali. Mukhang di mo yata pinag-isipan panlalait mong atake. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Tang ina ka, manggagamit ka rin ng babae. Paano ko nasabi? May dumating sa aking balita, di naman sa pagiging snake kay Repa. Nung nalaman niya ako makakalaban, iniwan yung kasintahan para masave sa gera. Dahil afraid sa tema, hindi to fake na letra. Ito'y straight at rekta. Sa kagustuhan niya magka-break, nakipag-break kay Gemma. O iniwalay niya si Gemma.
na matagal na niyang kinakasama, matuloy lang ang laban namin. Binitawan niya yung gem para makipagbatuan sa akin. Kaso galawan ko pang Okay. king, kaya sa chest ko to titirahin kahit na wala pang template. Natural sinakripisyo mo yung queen, kaya nga kita na checkmate. Speaking of checkmate, Nice! dinidis na si Sila Ang daming reference to na. Swak! ng Gambit. Swak. Lalo na sinatika si Epitete ko Swak, sa swak. Aubrey. Talagang inaangasan sa berso. Kahit ang Wex ng piniplex, buti agarang na gets ko. Na tinitira mo lang sila kasi di mo yun naranasan sa ex mo. Kaya pala ganun magjakol. Yan ang sabi niya kay Katana habang siya inaasar. Tanga pag nakikipag-sex si Katana, nakahawak siya sa lieg ng kanyang minamahal. Samantalang ikaw, tangina ka, sariling titi mo ang sinasakal. Ano, tinamaan ka ba sa akin talata? At sa bawat entrada ko, nakakatawang dumaan ka na sa Katana, di mo pa nagamit espada mo. Payag ka nun? Nagkalayo kayong di... Nagmuang rebat, no? Nagmuang rebat yung linya ni 7K kanina about dun sa aminado daw na may mga linya siyang Jackal. Tapos ito yung line ni Grim na nakapaloob sa round niya. 'Di ba? Sumakto, tumapat, nagmukhang rebuttals tapos may mga suntok. Ang ganda nun. Ganda nung tapat, 'di ba? Ano, tinamaan ka ba sa akin talata? At sa bawat entrada ko, nakakatawang dumaan ka na sa Katana, di mo pa nagamit espada mo. Payag ka nun? Nagkalayo kayong di man lang pinagbigyan ng matagal mo ng hangarin. At ang nakakalungkot doon, di ka na nga nakascore sa kanya, tas di ka pa makakaisa sa akin. Ano, masakit ba sa damdamin? Pagkalumo mo ay sagana, pues ako na bahalang magtanggal ng heartbeat dito sa 7 pagkatuso ko ay gagana. Para na shutdown lang ang GMA, pagkapuso mo ay wala na. Tama. Okay. Sa structure pa lang ng sulat, lamang na si Grim. Kasi hindi siya nagstay sa isang angulo. Kalat yung mga references niya, kalat yung mga punches niya, kalat. Hindi, unlike kay 7K na nag-focus sa isang angulo, pinahaba na lang niya 'yon. Nilagyan niya ng mga branches, 'di ba? Pero sa tingin ko, hindi pa rin siya ganun ka-epektibo kahit na pinahaba niya yung isang angulo na yun eh. Tapos wala sa arsenal niya dito sa round 1. Wala sa round 1 yung isa sa mga solidong arsenal niya, which is yung mga multis. Si Grim, nagpakita ng multis doon. Nagpakita ng iba't ibang atake. Nagpakita ng iba't ibang punchline, haymakers. So sa tingin ko sa structure pa lang ng sulat, lamang na si Grim. At bibigay ko yun sa kanya. 9-7. Grim. Game! Ako may napansin lang ako nung pinuna niya na ganito daw makipag-sexy Katana. Teka, paano mo nalaman kung paano ba siya sa kama? Di ba? Sinabihan kong bading sa round 1. Tanga-tanga ang puta, alam mo namang hindi ka husayan. Sinabihan kong bading, ang ginawa niya, pinatunayan. Game? Kabalin, can you hear me? Taga Pampanga ka, di ba? Kung saan age doesn't matter. Tatanga! Paano ba kayo tumatawa sa Pampanga, ha? Tanginang lugar yan. Ako taga Malolos, Bulacan. Kung saan pantay na yung daan. Oo, hindi na lubak sa amin. Pang-asar na lang yon. Wag na wag niyong husgahan. Pero kung aasarin mo lungsod ko, sa akin harap-harapan duraan, tandaan mong di kayo makakauwing Pampanga kundi dadaan ng Bulacan. Sige, subukan mo. Totoo. Nang maramdamang pagsisisi ay matata mo ng endless. Sige, subukan mo. Nakahanda ng mga tropa kong nambabato sa NLEX. Pakakawawain ko ang Pampanga hanggang wala nang madahilan yung weirdo. Sobrang bugbog, tipong gusto na din magrebat nung sinyo. Hindi pwede, host ka. Pero kung gusto mo ipagtanggol yung bata mo, dahil masakit na nga ata na makitang sa homeboy mo na pagkaitang pag-asa, tila death march. Naulit ka sa isayan, oo malagim, alaala. Makikitang yung bataan pinahirapan pabalik ng Pampanga. Wala kang ganun. Puro ka 4-bar setup tas babagsak sa wordplay na punchline. Ganyan uso sa Pampanga no?
Labas-labas din ang kuweba, mga hindi na nasisinagan na sunshine. Laman na'y pawang kababawan, ba't hindi nag-e-excel? Pagkat pag nasa Kapampangan lang, hindi yan lelebel. Pero gusto mo maging malalim, yung experience mo biglang dumami, yayanigin ko ang underground para yung mga nasa Pampang makatikim ng tsunami. Ano naman, kung mga Kapampangan ay may dugong aso, tangina mga proud pa kayo, hindi kayo buong tao. Walang dugong aso sa akin. Kahit magpaka-werewolf pa kayo, lupit. Ang angas ng imahe nyo, yun, tas ikakamatay nyo, pakainin kayo ng chocolate. Tangina superpower sa Pampanga. Ang daling kontrahin, walang palagtong pikon, tipong nagbabago na siya ng anyo, oh, nagiging werewolf. Naglabas Toblerone, boom, wala na. Kaya pagkatapos nito, mag-usap-usap kayo pag-uwi para di kayo magsisit pagtripan. Mag-meeting kayong lahat sa Pampanga kung ano ba magandang ipalit na spirit animal. Spirit animal, gago. Kung ano ba maganda spirit animal. Pero pasalamatan nyo pa rin si Grim, mga kabaleng, can you hear me? Kasi kahit paano, hinatid niya kayo sa Heaven's Gate. Isipin mo na lang, kompromiso, dahil wala kayong H, binigyan kayong lahat ng 7K. Bading. Okay. Nakukulangan ako sa sulat ni 7K sa battle na to. Parang hindi si 7K yung pinapanood ko, knowing 7K on how he construct rounds, 'di ba? Bitin. Kulang. Hindi ito yung ina-expect kong 7K, hindi pang tournament yung performance ni 7K dito. Ayun lang, no? Pang battle siya. Pero hindi siya pang tournament. Pwede nating sabihin na pang non-tournament siya, pang undercard battle. Pero sa ganitong klaseng tournament, feeling ko hindi enough yung mga ganung sulat lalo na si Grim, yung kalaban, 'di ba? Syempre, we're not underestimate, 'di ba? Hindi natin pwedeng i-underestimate si Grim. Alam natin yung kalidad ng MC na to, yung dedikasyon nito sa battle, 'di ba? Kaya para sa akin, kulang yung ganung sulat ni 7K para kay Grim. Although pang battle naman siya, pero hindi talaga siya pang tournament para sa akin. Kumbaga, nakukulangan ako sa mga sa effective punchlines, nakukulangan ako sa mga references na mas direkta. Yun yung mga kulang. So, kay Grim, pakinggan natin to. Tinira pa Pampanga. Kasi yung Malolos, Bulacan daw, di nalubak-lubak. Pwes di ako dyan aaray. Di na nga lubak-lubak yung Bulacan, ang dami naman namamatay. Mga nahulog sa bangin ng puta. Ang ng tao sa inyo, tanga-tanga no? Lagi na itong binubunot si Calix. Kahit walang dahilan. Sinasabihan niya ng mabaho at madungis. Para sa tawanan ng ilan. Nakasandal ka sa pangalan niya, mapansin lang ng mga yan. Akala ko ba SK lang si Calix? Bakit mo ginagawang kapitan? Ang kanya kasi makilala agad at mapasama sa mga dilang matalim pagdating sa palitan. Kaya nga ginagamit niya yung kalma. Yun yung sinasabi ni 7K kanina, 'di ba? Na naka 4-bar set, tas maglaland sa punchline na wordplay, 'di ba? Wordplay na punchline. Yun yung okay naman yung pagbe-breakdown ni 7K doon. Pero sa tingin ko hindi nakalese. Hindi nakalesen doon sa impact ng ginagawa ni Grim. Kasi nga hindi siya ganoon ka-epektibo yung round na or yung sulat ni 7K. Ulitin ko maganda yung pagkaka-breakdown niya sa estilo ni Grim kasi yun yung nakikita natin, yun yung napapakinggan natin. Pero hindi nalilesen yung impact nung ginagawa ni Grim kasi hindi nagiging effective or hindi naging effective yung rounds or yung returns ni 7K para kay Grim. Let's say effective yung ginawa ni 7K na round. Sabi natin yung round 2 effective, mabigat, maganda, tumatama. Pang battle, pang tournament rather. Tapos na-spit, narinig natin kay Grim yung ganun, no? Naka 4-bar set tapos nagland sa wordplay na punchline. Siguro masasabi natin na na-lessen yung impact nun kasi nga naging epektibo yung sulat.
ni 7K. Pero unfortunately, hindi naging epektibo yung round 2 ni 7K. Kaya even nakita natin, narinig natin yung ganong performance ni Grim na sakto sa kung paano na breakdown ni 7K, hindi na less yung impact. Same pa rin. So yun lang naman sa akin. Yang si Calix, bakit mo ginagawang kapitan? Diba? Bakit niya kasi makilala agad at mapasama sa mga dilang matalim pagdating sa palitan. Kaya nga ginagamit niya yung Kal, magkaroon lamang ng bilang. Di ba pareho kayong taga Malolos, Bulacan? Tila magkasama sa Sural, kaso para matawag kang OP, handa kang tumalo kahit mismo kalugar. Isa yan sa mga rason kung bakit ayaw kita makalaban dahil sa galawan mong nakakadire. Gusto ko sana si Shanty G yan. Hawakan mo ulit yung titi. Oo, nung nakituloy sila kay Nakatana, naulit to sa akto, inawakan niya titi ni Shanty. Ayan tuloy nagamit sa kanya bilang sandata. Hindi mo na nga kasi napapaputok yung sayo, walang hiya ka, hahawak ka pa ng ibang kargada. At ang mas malala pa, inanggel niya pati mga patay na daga. Dikit-dikit daw sa kusina. Kunwari, walang matuluyan, maganap lang pala ng anggulo ang pakay. Walang kaalam-alam si Katana na yung pinagbuksan niya ng pinto, napakalaki pa ng anay. Sa halip na magpasalamat, pati mga patay na daga dinamay, isa ka din sa mga tipo ng taong di dapat pinapapasok sa bahay. O baka sabihin mo, di totoo yung impormasyon na yon. Dahil lagi mong pinangangalanda kang pogi ka at yung pagiging magandang lalaki mo ay walang katulad. Alam kong defense mechanism mo lang yan para mapagtakpan yung pangit mo na sulat. Saka ano naman sa amin kung pogi ka? Dapat ba ikaw na ang panalo kasi pogi ka? Dapat ba ikaw mag-champion dito kasi pogi ka? Dapat ba itigil na ang gera sa Israel at Iran kasi pogi ka? Kahit pagsigawan mo pa yan magdamag, di tatalab sa mga durako. Walang palag ang pagiging pogi kapag binasag ko mukha mo. Ang inang to, panay itsura pinagyayabang niya, porque wala sa ayos mga titik. Image niya na lang ang binabalandra kasi di ma-develop kanya lyrics. Pero magaling daw yan mag-multi. Madiin. Extended rhyme at holo. Sa tingin mo sa ganyang paraan ako'y mababalibag mo? Naalala ko tuloy sa'yo si RNC, ganyan na ganyan din siya nung binadibag ko. Sige, magaling ka na mag-multi. Kaso mga anghel kadalasan puro imbento. Nakakaumay ka pre. Magaling ka lang tumugma ng salita pero yung salita mo di tumutugma sa tunay na kami. Samantalang ako direkta, mga bala ko talagang sayo lang parating. Ikaw nasa branded na tayo't lahat, generic ka pa rin. Kaya di ka gumagaling at nagiging epektibo kasi mga linya mo bulakan. Branded generic. May hirap ka nga ang sulatan pero madali ka lang utakan. Patunay lang na walang sinabi tong may numero sa pangalan kapag letra na usapan. Mahalin tulad lang to sa laban mo kay Katana sa pedestal. Sa elims ka rin malalaglag kahit kumapit patanga at umawit sa ama. Nandito na si kamatayan, sumalangit ka nawa. Kung di ka nga nakalusot dun sa Katana, paano pa kaya sa may karit Karit na dalan. Nice! Balat, parang 7K. Ang ganda ng ender. Ang ganda ng ender. Hindi ka nga nakaligtas dun sa may Katana doon pa kaya sa may karit na dala. Okay. Grim pa rin. Nagkakatalo sa structure sa structure ng sulat. Doon nagkakaroon ng difference, big difference or big gap. Yun at yun lang talaga. 'Di ba? Mas may diin, mas may impact yung mga verses ni Grim, unlike kay 7K na hindi siya ganun ka-impactful for me. Sabi ko nga hindi siya pang tournament, pero yung pinapakita ni Grim sa battle na to talaga pang tournament talaga eh. So sa tingin ko, structure ng sulat, performance, mas aggressive si Grim, mas may energy, mas may punto, mas kalat yung atake. Grim yun. Para sa akin, 10-7 pa rin yun. 10-7 and then 9-7, 9-7, sorry. That's 18-14, round 3. Pogi ka! Pogi ka! Pogi ka! Pogi ka! Kinikilig na ako, Grim! Tangina, kanina pa niya binabanatan yung hindi na daw pumuputok yun. Kadiri to. Grim, ano bang problema mo sa titi ko? Puro titi angle. Naghubad pa. Ready na sa bakbakan.
Tang ina mo, Grim, magsama kayo ni RNC dun sa BRC, baklaan. Deyo pa. Game. Alam nyo bang may mali sa pagkatao ni Grim? Isa-isay natin, game. Sa battle, pag hindi tayo nakakaisip ng rebat, sasabihin niya, hindi na ako magre-rebat. Wow! Kala mo talaga hinihintay namin. Pag narinig nyo naman yung kalidad, pang walang puntos, ang hilig pa sa, lagi sabihin mo na sa akin yung ganto, yung ganyan. Huwag ka mang utos. Abnormal, di ba? Pero ito talaga yung nakakabahala sa ugali niya. Pagkatapos mo mag-champion sa BRC, di ka na ulit sumuporta. Lupit nun. Yan yung daing nila sa akin nung isang beses na kasama ko silang uminom. Lumaki daw agad ulo. Limot agad mga naging tropa. Porket tapos na yung misyon. Ang hirap mo pala koronahan. Nagkaroon ka lang ng patong sa ulo. Hirap ng lumingon. Ulol, nakisama ka lang para sa boto. Manggagamit. Sa tingin mo, angat ka sa kanila. Porket kay Sir Deo, grabing papuring natanggap. Congrats, Green, subo ko titi mo. Dahil doon, sa tingin mo, agad-agad matulin pag-angat. Baby siya doon. Nililibre ng alak. Pinupuri. Yung buhay niya, easy-easy. Yumabang na agad porket nilalasing ni Deo sa bataan, nag-feeling tipsy. Tila naging pinalaking, pinakasiga na siga sa gym, si magaling, pinaka-king, ikaw na pinakabida sa scene. Di na maring, sinasabihan na di ka nain, hinanaing nila kay Grim, di ba nakita nag-build up na rin? Di ba pag Grim, pinalagim, di ganyang nilalasing ng bading. Tangina mo! Tangina mo rin. Yan yung kanina ko pang hinahanap, 7K. Bakit dito? Bakit dito lang? Inang yan. Yan yung hanap ko kanina pa eh. Kaya sabi ko parang may kulang sa performance si 7K at andito sa round 3. Diba? Pero I think it's too late na eh. Diba? Sa tingin kay Greasy, yumabang na agad porket nilalasing ni Deo sa bataan, nag-feeling tipsy. Tila naging pinalaking, Ganda neto. pinakasiga na siga sa gym, si magaling, pinaka-king, ikaw na pinakabida sa scene. Di na maring, sinasabihan na di ka nain, hinanaing nila kay Grim, di ba nakita nag-build up na rin? Di ba pag Grim, pinalagim, di ganyang nilalasing ng bading. Tangina mo! Sa tingin mo, angat ka sa kanila? Tangina mo, kaya ka nga panay congrats sa comments sa aming mga battle rapper. Kasi gusto mo pag may event na may laban ka, iboto ka namin after, di ba? Kasi ang tagal mo nang lumalaban, ang dami ng sinalangan, sa entablado ang tagal ng gumagapang, pero hindi ka pa rin ginagalang. Favorite line niya na nasulat, yung dedikasyon ko sa battle rap hindi mo mapapantayan. Ulul Grim, yung ganyang ugali yung hindi ko matatagalan. Dahil doon imbis igalang ginago ka pa. Tumandaman sa eksena, ermitanyo na ba? Veteranong delikado at respetado na siya. Di ka dedikado, tanga. Desperado ka na. Ano magagawa namin? Hindi kami hanga sa'yo. Iyakin kasi. Sinisipagan mo, oo. Nakikisama ka, oo. Pero kung wala pa din, di namin mali. Porket na malimos, obligado tayo magbigay. Kasi yung mata niya nagluluha. Ulul, yung mga nagkusang na magbigay, yun yung mga takot sa pulubing ng dudura. Kaya paano na yung pag-angat? Ngayong alam na galawan mo, mas challenging. Sa mga agenda mo ba, mas hirap ka na sa managing? Wala ka na mautos sa peking pakisama, no? Ang hassle din. Ngayong wala ka nang magamit na tao, gayahin mo na lang kami, idaan mo sa talent, Grim. At para sa next round, kung sino ka mang walang kwentang hinayupak ka, siguraduhin mo ang dabuto mo para hindi ka maging katulad niya. Time! Okay, ito yung pinaka nagustuhan kong round ni 7K kasi dito ko nakita yung inahanap ko sa performance niya eh. Andito yung mga multis eh, na para sa akin sana naglagay si 7K ng kahit 'di ba, isang skema lang, dalawang skema lang na multis dun sa first 2 rounds. Kasi alam natin na ganoon siya magsulat eh, tapos yun yung wala, 'di ba? So sa tingin ko itong round 3 yung pinaka best round niya sa battle na to.
Strongest, rather. Okay, yun lang. Pero sabi ko, it's too late na eh. Hindi na kayang habulin. Pero, tignan natin. Di pa naman tapos yung battle. Round 3 ni Grim. Para kay Grim. Ang inang to, puro pautot. Para daw sa next round, nakala mo naman talaga lulusot. Puro bataan na anggel. Tangina ka di rito. Chinuchupa daw ako ni Deo. Pakialam mo sa titi ko. Diba, pinapakaliman din sa akin ang puta eh. Nangingilam ka rin ng titi. Gago. Gagi. Real talk na agad! Nung unang event ang bargain, kinain mo yung siomay na may laway ni Batman. Ang mahirap nun, nagawa niya pang pagdamot. Si MJC mamatay-matay sa kakatawa kasi siya mismo nag-alok. Ikaw naman Batman, bakit mo nilagyan ng laway? Kay 7K di ka pa takot? Kasi kung ako di ko duduraan yon, lalagyan ko ng tamod. Pero kinain niya lang daw yon para sa pakisama. Wag mo nga akong ululin na sikmura mong isubo yung nakakasukang yon para pagkatao mo ay gustuhin. Ayos lang kahit nilawayan na ng iba, ganyan ka ba kadaling utuin? Tangina para lang pala sa pakisama, lahat kaya mo lunukin. Siguro naman sapat na yan na dahilan kung Bigat bakit nun, walang no? rumerespeto sa yung MC. Tanga ka na lang kung ikakaila pa. Ultimo ka, grupo mo nga sa Tacoma, kinakaya ka. Nakalala mo yung sinabi sa'yo ni Espero? Na ikaw yung pinakabanu sa hukbo nyo? At sakalap lang sapagkat kasi naturingan ka na may 7K sa ngalan tas ikaw pa yung walang ambag. Oo, wala Shit. ka talaga. Kaya nga maging sila Bigat. castmates, lagi kang pinapain. Matawag lang na masaya ang samahan. At nung napapayag ka nilang sumali sa Tacoma para silang mga bata, tuwang-tuwa yung mga yan. Hindi naman kasi sila nadagdagan ng miyembro, nagkaroon lang sila ng bagong laruan. Yan ang hubad na katotohanan na di mo na mapagtatakpan na kung Sakit. kinalulungkot to. Di ba kakaiba pumorma? Madalas nilang pang-asar sa'yo. Akma nga yan kung ibubuod ko. Kakaiba ka nga talaga pumorma kasi puro panlalait na lang yung sinusuot mo. Hindi mo ba pansin lahat sila nasa flip-top na? Ikaw na lang wala kasi pinakamahina ka sa roster. Bukod sa gawing katatawanan, sinali ka lang nila para may taga-edit sila ng poster. Real talk, speaking of poster, familiar ba kayo kay Pavens? Yung page na maraming kinupal na MC, siya yung admin nun at may sapat akong katibayan. Kasi nabisto na rin to ni Blizzard, kaso yung mukha niya may katigasan. Tanga, hindi na kami bata, wag mo kaming itrato na paslit. Alam namin na ikaw yung admin nun, di mo lang ma-admit. Kilala ka na namin dahil sa kabalastugan mo na handog. Pero kung itatanggi mong hindi talaga ikaw yon, sige mag-iiwan ako ng tanong na dapat sagutin mo ngayon ng bog. Bakit pagtapos ng battle yun ni Blizzard, biglang nawala yung page at di na nag-upload? Ano, natakot ka kaya dinilit mo? Kasi sa'yo, alam mo may mga sasapak. Tangina mo supot, di ka naman pala papalag. Ang lakas mo mangupal, hayop ka, wala ka naman palang bayag. Ang pinagtataka ko, nag-reference pa yan ng Dragon Ball. Kung usapan daw ay sayang, ganap na siyang Goku 4. Talagang dun na naudyok to. May nalalaman ka pang Goku 4, unggoy ka, bumabahag naman buntot mo. Bago ka kasi manarantado ng iba, siguraduhin mo munang kaya mong lumaban. At yung mga binitawan mong salita, matutunan mo na panghawakan. Kasi walang sikretong di nabubulgar. Sisingaw at sisingaw pa rin ang baho mong dala. Ngayon anong silbi ng pagtatago mo sa page kung matagal na kitang basa? Kaya Sir Sinyo, ano na? Tapos na ako dito. Sino yung susunod na babangga mo sa akin? At sa mga nakalusot naman sa turna, mag-back out na kayong lahat hanggat maaga pa. Ito'y pagbabanta ko nga rin para di kayo matulad sa kanya at masayang yung oras ng paghahanda nyo sa akin. But, Strongest round, tol. Tanginang yan. Pinanood ko na lang talaga eh. Diba? Tapos, I let my facial expression. Strongest round, man. Ang ganda nung reference na ginamit ni Grim para ay 7K. Lalo na yung hindi natuwa nung may bagong membro yung Tacoma. May bago na silang laruan. 'Di ba? Kinakahiya ka ng Tacoma. Tangin, ang bigat eh. Ang bigat sa ano nun, ang bigat sa habang pinapakinggan ko yung yung mga verse ni Grim, parang ako yung binabattle ni Grim, ako yung nasasaktan, ako yung umaaray eh, 'di ba? Ganon ka-epektibo, ganon kabigat, ganon kalakas yung impact ng round 3 ni Grim. Yung kung paano niya pinili yung ganong references
para kay 7K, 'di ba? The structure itself tells how effective it was. 'Di ba? Ang ganda nun, 'di ba? Tas yung madiin talaga, men. Tangina, umaaray na nga ako dito sa mga punto na binibigkas niya, 'di ba? Yun lang. Grim yun. So 9, 9, 10, that's 28 points for Grim. Kay 7K naman is 7, 7, 8. So that's 14, 22. So yun. 28 to 22, all 3 rounds Grim. Bargain Samsaman. Ang boto ng Horado, 3-2 Uy, 3-2? para kay Grim. Yun, shoutout sa Tangina, 3-2? Dikit. So yun, judges tayo. Sarap Artificial. Sarap Artificial sa WHB, sa LSL, sa Undrafted, shoutout kay Easy King, kay Semper, sa Moto sa RBL, dami na yan. Kay Shin, sa kasama ko. Kay Dari. Yun, shout Kay 7K sa malupit na laban. Yun, shoutout ko lang si Calix, si Jabo, yung mga kasama ko si Shanti, yun, sa Henley, tapos sa 6-1, yun lang. Thank you, Bargain. Taon si Men ang binoto ko si Grim. Yung round 1 medyo mabagal yung yung starting ni 7K men. Nakuha ni Grim. Kasi per round ako nag-judge. Tapos round 2 nakuha ni Grim. Round 3 malinaw yung kay 7K yung round. Sige, binoto ko. Yun, Talaga? para sa akin talaga dikit eh. Dikit yung laban. Pero round 1, 7 game na ito. Pero ang lakas ng performance ni Grim. Yun, 7 game, medyo kasi. Round 2 Grim. Yung round 3 medyo sobrang dikit. Parang binoto ko si 7K dahil meron siyang mga jokes. Pero ang lakas pa rin ng mga angles ni Grim. Pero yun, congrats sa akin. Hello, Exodus ko rin ng Jensen. Mababadlers, Heavyweights, shoutout sa binoto nga pala sino nga yun? Si Grim, binoto nga si Grim. Round 1 tsaka round 2, nagustuhan ko yung kada 4-bar setup niya, may 1-to-1 na lumalabas, yung reference. Then kay 7K naman is may mga lines siya doon na medyo pilit para sa akin. Tsaka nakabahan ako medyo sa setup niya lalo sa round 1 tsaka round 2. Pero yung round 3 ni 7K, props sa round 3 ni 7K, solid yun. Yung holo rhyme niya doon, sarap pakinggan. Para sa akin, so round 3, 1-2 kay Green, so 2-1 para kay Green. Madeo nga pala, Delta Sigma Family, Magic 5. Si Floating ni Direct Birdie, shoutout. At sa laban ni Green sa kanil 7K. Grabe, sobrang lakas ng battle na yun. Para sa akin yun yung pinakamalakas na battle ngayong gabing to. Siguro para sa akin, sobrang dikit eh. Sobrang dikit ng battle na yun. Stage presence, performance, halos parehas lang. Pero binasa ko na lang siguro sa round 2, medyo lumaylay yung performance ni 7K sa round 2. So, ayun. Congrats kay Green, props kay 7K. Okay, that's it. Napakinggan ko yung mga hatol ng mga judges pero I think wala hindi, sige. Iba yung naging punto nila sa pinaka-punto ko. Although 1 and 2 nakuha talaga ni Grim yun. Nagkatalo sa round 3 kasi most of the judges binigay yung round 3 para kay 7K. Pero ako, para sa akin, Grim yun eh. Pinakamalakas din ni Grim yun eh. Ang bibigat ng mga punto na binitawan niya doon. So, I think ayun lang. Hindi ko na rin masyadong papahabain pa kasi sa tingin ko naman nasabi ko na lahat ng mga gusto kong sabihin para sa battle na to. Ganda ng battle. At I think deserve ni Grim na mag-advance sa second round ng tournament na to. At kay 7K, men, sayang kasi round 3, yun yung pinakamalakas. Yun, dun ko nakita yung mga multis, yung mga holos, pero wala sa first 2 rounds eh. Sayang, sana nilagyan kahit konti ni 7K yung rounds 1 and 2 niya ng ganun, di ba? So yun lang, bawi na lang 7K. So kita-kits sa next na review at dito pa rin tayo sa Bargain Samsaman.
At I think sino ba? Re-review natin. Ronan. Basta meron tayong nakapila dito. So, yun. Kita-kits tayo doon sa next na review mga kumag. Peace out.